Okay, then. Make a wish. May kado. Ayan. Ayan. Happy birthday to you. Make a wish. Sorry. And then, Kuya. Tita. Yay! Wait. Pinagpipistahan. Chris Aquino at Dr. Michael Padlan, hiwalay na! Nakakalungkot walang isang taon, ilang buwan lang, pitong buwan lang. Nakakalungkot, grabe. Bitiranang kolumnista na si Christopher Min nagulat sa pinagpiyestang chismis ukol sa isyo ng hiwalayan ni Chris Aquino at ang kasalukuyang nobyo nito na si Dr. Michael Padlan. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Kamakailan nga ay ipinagdiwang ang kaarawan ng Queen of All Media na si Chris Aquino. Ngunit maraming netizens ang nagtatanong kung bakit hindi kasama at nagpakita ang napabalitang nobyo nito na si Dr. Michael Padlan. At ngayong araw nga sa panghapong programa ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min ay binahagi ang pinagpiyestahang chismis na di umano ay hiwalay na si Chris Aquino at ang kasalukuyang nobyo nito na si Dr. Michael Padlan na ikinalungkot ni Nina Nanay Christy. Malungkot naman ngayon ang mga taga-suporta at tagahanga, of course, ng Queen of All Media na si Chris Aquino. Dahil nung nakaraang Sabado po, mga kapatid, February 22, naglabas na siya ng pahayag na tapos na ang lahat sa kanila ni Dr. Michael Padlan. Nakakalungkot walang isang taon, ilang buwan lang, pitong buwan lang. Nakakalungkot, grabe. Diba? Ito na nga yung sinasabi natin, hindi pa natatapos dyan. Pinag-usapan na natin yan. Pinag-usapan na natin yan, di ba, nanay? Pinag-usapan na po namin yan na, baka kaya ganito, kaya. Pero alam mo, ganun talaga, may mas matinding prioridad na kailangang harapin ngayon si Chris Aquino, ang kanyang pagpapagaling. Pero alam mo, ang sigla-sigla niya doon sa video niya na inilabas, yung VTR niyang inilabas, yung after her birthday, yung nagpasalamat siya doon sa mga gifts sa kanya. Ang sigla niya, kaya lang aminado siya, kumbaga magtatrabaho daw siya ng konti. Ang haba-haba ng pahinga, kailangan ng kasunod nun. Diba? Okay. Tsaka underweight pa siya kasi, di ba, Nay? Sinabi niya na underweight pa siya. 90 pounds, Fit to work, Eto, ang sabi ni Juris Dr. Channel, nako, eto po, no more space for new messages na tayo. Sabi niya, ang swerte ni Chris dahil karamihan sa mga nagiging karelasyon niya ay pinipiling manahimik na lang sa mga issue tungkol sa kanila. Pero bakit sa tuwing may break up, palaging ang dating karelasyon niya ang nagiging kontrabida sa mata ng publiko? Nakakatakot tuloy isipin na baka mahirap maging kaibigan o karelasyon niya. Paano kung sa huli, mailaglag ka rin? Ay nako, Chris, magpagaling ka muna bago umariba ulit, sabi ni Juris Dr. Chanel. Nako, eto na, sabi ni John, sinasabi na nga ba, hindi naman kasi magtatagal yan. Sabi nyo nga nung one time, parang hindi naman to yung market niya. Parang gano'n ang Ay, updated. Parang gano'n. Pero in fairness hindi siya talaga nagsalita ng kahit anong detalye tungkol sa paghiwalay nila ni Dr. Padlan kasi sabi nga niya, itinago niya rin naman nun yun. Kaya bakit kailangan pa niya magbigay ng impormasyon? Tsaka maganda ito, hindi siya magtatatalak, hindi siya magkakalat, hindi katulad ng ibang nakikipagrelasyon na kapag nahiwalay, lahat ng kanegahan ipupukol dun sa lalaki para lang gumanda ang kanyang imahe. Hindi na ganyan si Chris Aquino ngayon, di ba? Hinahanap natin eksena ni Chris Aquino na wala na, talagang nagbago na talaga. Yun ang maganda. At dapat lang, Romel, kasi nga, merong mas importante siyang dapat harapin ngayon. Ang kanyang health, di ba? Yes. Dahil nga
nga sa lumabas na balita ng hiwalayan ni Chris Aquino at Michael Padlan ay muling naungkat ni Nanay Christopher Min ang dating nobyo ni Chris Aquino na si Batangas Vice Gov Mark Libiste, na kung saan masaya na ito ngayon dahil sa napabalitang meron ng kapalit si Chris Aquino. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. At tingnan mo kung paano magbiro ang kapalaran. Yung ex niya, si Vice Governor Mark Libiste, maligaya naman ngayon sa kanyang girlfriend. Yun, diba? Ganun talaga. Ikot-ikot lang ang buhay. Kung hindi siya naging matagumpay sa kay Chris Aquino, meron naman sa kanyang napuntahan, di ba? Tama. Ayan. At ano sabi ni Dan Clavesillas? Pag may karamdaman ka, huwag na munang intindihin ang love life, Chris. Health first tayo. Dagdag stress pa yan. Focus ka na lang sa sarili mo at sa mga anak mo. Tama si Dan Clavesillas dito, pero alam mo, kailangan ding may inspirasyon ng tao, lalo na kung may sakit. Diba? Paghuhugutan pa rin yun ng inspirasyon para siya ay magpagaling. Ganun, balanse dapat, diba? Balanse dapat. At saka di ba na pinagkikwentuhan natin, di ba? Kunyari may nararamdaman ka, pero meron kang sinisinta, iniibig, nakatabi mo, na may sasabihan na, alam mo, masakit yung yung ganito ko. Di ba iba yung may sumbungan ka, yung katuwang na yes, correct. Ito, ituloy natin ito dun sa komento ng mga netizens, ng mga taga-suporta ni Chris Aquino na huwag ka na muna mag-love life, saka na yan. Anytime naman kung talaga may para sa'yo, darating. Pero unahin mo muna ang kalusugan mo. Mas importante yan. Yan ang kanilang payo. Diba? Natutoo rin naman talaga. Kailangan. Sabi nga ni Boycie, tama lang yan, Chris. Unahin mo muna ang kalusugan mo. Ang love life, nandyan lang yan. Marami pang darating na para sa'yo. Ang katawan mo at health mo, nag-iisa lang yan. Kaya dapat muna yan ang maging priority mo. Health is wealth, ika nga. Tama. At sabi ni Juris, Dr. Channel, mahirap talaga kapag may checklist tayo sa paghahanap ng ideal partner. Sinasabing trust issues daw ang dahilan. Tapos may pamangga at use me in a sentence. Ako no. Kung totoo mang sinabi ni Chris yun, parang medyo unfair naman kay Doc. Pero sa complexity at severity ng sakit ni Chris, sana naman huwag niyang sagarin ang resistensya at lakas niya. Okay? Sabi niya mahina raw ang katawan niya, pero ang hahaba pa rin naman ang mga IG post niya. O baka naman road to healing and recovery na siya. Kaya hindi na niya kailangan si Doc ngayon. Ay, parang naman to. Hindi ka naman. Ang dami kasi naglalabasan ngayon na ganyan eh. Di ba? Ay, naku, gamit mo lang si Dr. Padlan. Ngayong mainam-inam na ang pakiramdam mo, binitiwan mo na, may ganun eh. Di ba? Sinasabi pa natin, di ba dati nanay, maganda nga yun, di may pinag-uusapan sila. At saka, alam mo naman, maganda yun kumuha siya ng kapartner na may maalam sa kanyang di ba, health issues, di ba? Tama. Si Rain Cortez, ganun din naman ang niya. Ganun din naman ang punto niya. Di ba? Kaya lang may sinasabi pa siyang ang ginawa ng kaliwang kamay hindi dapat ipaalam sa kanan. Dahil pasalamat ka ng pasalamat. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Kasi